And ang lesson 5 is about laying on of hands. Laying on of hands o pagkapatong ng kamay. Alam nyo, yung kasing laying on of hands ay ito ay isang gawi, madali naman siya maintindihan. Yung kamay natin, ipinapatong natin kalimitan sa ulunan o sa balikat ng isang tao na kasama dito yung panalangin. Okay? At kung minsan, may prophecy. Alam nyo, yung laying on of hands, bagamat isinama ko sa deeper teaching, pero sa Bible, tinatawag nila itong elementary doctrine pa lang. Kasi sa Hebrews chapter 6 verse 1, ang sabi diyan hanggang verse 2, therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity. Iwan na daw natin ang mga pangunahing katuruan o doktrina ni Kristo at tayo ay lumago, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hindi na muli daw nating ilalatag ang pundasyon, sabi dito, ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa ng pananampalataya tungkol sa Diyos. At ang sabi ng verse 2, and of instruction about washings, laying of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. So later on, kinukumpile ko lang yung mga teaching, aayusin ko pa yan, pero may copy naman ako, soft copy. Mag-release tayo later on ng hard copy. Pero sinasabi lamang dito, dapat ang bawat Kristiyano ay ginagamit ng ating Panginoon. Kasi di ba sabi ng Marcos, mula verse 15 ng Marcos 16, ang mga sumasampalataya na sa ating Panginoon, ang unang palatandaan, magpapalayas ang demonyo eh. Kaya nga dapat lang basic sa mga Kristiyano, dapat hindi tayo takot sa demonyo. Sabi, magkapatong sila ng kamay sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. Kaya dapat tayo na nagpe-pray over sa ating family. Kapag kami may sakit, maliit man yan, sipon man yan, o malamang sakit yan, dapat tayo ay instrumento ng ating Panginoon. Dapat tayo mismo. So, bakit ba tayo tinuruan at inatasan ng ating Panginoon to lay hands? Kasi malit lang ang church natin. Gusto ko nga sanang mag-assign kasi pag nagmi-minister ako minsan, ang dami. Pero siguro yung ilan, pero COL ngayon, pero minsan nakikita ko mga COL, alanganin pa rin mag-lay hands eh. Kaya dapat maintindihan natin, saan ba ginagamit ang pagpapatong ng kamay o laying on of hands? Una, ito ay in transmitting blessings. Ito ay ang pagsasali ng pagpapala. Kung titingnan natin sa Genesis chapter 48, 12 to 20, hindi na natin hahabaan yan, pero makikita natin na si Jacob, pinagpala niya ang kanyang mga anak. So, pag nagle-lay hands, isang paraan yan para mag-bless. Sa atin kasi, sa kulturang Pilipino, kung nagkasal ako kahapon, double wedding nga, pinapaliwanag ko yan, di ba tayo nagmamano? Pag nagmano tayo, inaangkin natin, sabihin naman ng ninong-ninang o yung elderly, sasabihin niya, pagpalain ka ng Diyos. Pero sa Israel, hindi mano. Sa Israel, ipapatong ang kamay. Kaya ilang mga kabataan at ilang mga pastor, mga batang pastor, pag nakikita kami mga elder, gagawin nila, yuyukod na ganyan. Lalapit, pas, gaganon. Kasi gusto na yung ulo, hawakan, i-bless mo. Ganyan gesture. Okay lang naman o kaya gumaganon. So pagka gumanon, sige anak, bless you. Kasi pagpipray mo pa. Diba? Kasi yung mga kamay natin ito, instrumento ng ating Panginoon para maging daluyan ng pagpapala. Marami yan. Marami makikita natin sa Bible. Hindi ko nababasahin lahat, but it's mentioned again in Genesis 48, 12 to 20, in Numbers chapter 27, 18 to 23, and especially, gusto kong banggitin itong Deuteronomy chapter 34. Sa aklat ng Deuteronomy chapter 34, sa verse 9, makikita natin dito na sabi dito, and Joshua, the son of Nun,
was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the people of Israel obeyed him and did as the Lord had commanded Moses. Ang sabi dito si Josue na anak ni Nun ay puspos ng espiritu ng karunungan. Bakit? Kasi si Moses, pinatungan siya ng kamay. No? Kaya nga, yung authority ni Joshua ay na-install or kinilala, na-recognize kasi alam nila, nag-lay hands si Moses sa kanya. Kaya mahalaga yan. No? So mamaya may papaalala din ako sa inyo, pero practically, kapag nag-lay hands, merong nai-impart na blessing. Pangalawa, bakit tayo nag-lay hands? Saan ang gamit niyan? Secondly, when commissioning a person for an office. No? Ano ibig sabihin niyan? Di ba, doon sa Acts chapter 6, verse 6, makikita natin yung batang-bata pa ang church. Okay. Nagkaroon ng mga diakono. Kasi, sabi ni Pedro, dahil nakakaroon noon ng problema ang batang-batang iglesia, the first century church, at nakakaroon ng hilian kasi mix yung kongregasyon. May mga purong Hudyo, may mga hybrid, mga Jewish, Greeks. So sabi ng mga mistiso na Hudyo, bakit merong pinapaboran? Bakit kami mga Grecian Jews ang tawag sa kanila? Hindi sila nabibigyan ng ayuda. Ang nabibigyan lang yung mga purong Hudyo. So nag-usap-usap ang mga elders at ang ginawa nila, pumili sila, may standard sa mga tinatawag nating diakono, no? Kailangan full of wisdom, kailangan mabuti yung patotoo, kailangan kaya magturo, at ang pinili puro mga Griego na Grecian Jews. At nung mapili na sila, ang mga apostol, naglehan sa kanila. Kasi itinatalaga sila kalang diakono. Kaya hindi lamang mga diakono, elder, pastor, no? Tinawag ng Panginoon, pinapatungan ng kamay. Para pinapakita, pinapahiran ng langis, na siya ay tinatalaga sa isang gampanin o tungkulin or an office. An office of a pastor or maybe evangelist or teacher or whatever. Pero kasama yon, nagle-lay hands. Sa kasalan nga kahapon, ang ginagawa kasi pag may kasalan, yung mga ninong, pinagpe-pray over, dinalay hands yung mga inaanak. Pangatlo, nagamit sa papataw ng kamay ay sa baptism in the Holy Spirit. Na makikita ninyo, paulit-ulit sa book of Acts, Acts chapter 8, 15 to 17, Acts chapter 9, 17 and 18, Acts chapter 19, 5 and 6, yung dalawang chapter na yan. Sabi ni Pablo sa mga tao, natanggap nyo na ba ang banal na Espiritu? Sabi lalo ng mga taga-Epeso, hindi pa. Hindi pa namin natanggap ang bautismo ng banal na Espiritu. At ang sabi ni Pablo sa kanila, sa anong paraan kayo na bautismuhan? At ang sabi nila, sa bautismo ni Juan. So nang marinig ito ni Apostol Pablo, sabi niya, sige, ipipray over ko kayo at lahat ng nilay hands niya na baptized ng Holy Spirit, nag-speak in tongues. At alam niyo, kung babasahin niyo yung si Simon na magician, siya ay may salamangka. Nung nakita niya si Pablo na nagpapataw ng kamay sa mga tao at nababaptize ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues, ang sabi niya kay Simon Pedro, Simon, babayaran ko yung kaloob na yan para magkaroon din ako ng ganyang kaloob. Kaya doon nagsimula yung term na simony. Ibig sabihin, binibili yung kaloob. At ang sabi ni Simon Pedro, masumpa ka dahil gusto mong bilihin ang kaloob ng Espiritu Santo. Sagrado yan eh. Kaya mga kapatid, alam nyo, salamat kung maayos ang puso natin, nagagamit tayo ng Panginoon. Kaya nga lagi sinasabi yan. Noong nakaraang ITL, ang dami nagpa-pray over. Sabi ko sa mga pastor, tayo ay mag-lay hands. Isa lang, yung coordinator lang ng Santa Rosa ng Macarius ang nag-lay hands, si Pastor June Hernandez. Yung iba,
pastoral miles. Pero yung iba, doon, dying coordinator, hindi na, may mga pastors, no? At yun nga, lagi ko narinig na feedback, pagka ganyan, yung iba ayaw lumapit. Bakit? Kasi meron talagang itutulak, ididiin pa eh. No? Samantalang si David Herzog, nung kami ay nandoon sa Benguet Sports Complex, pag naramdaman niya yung presence, lumalayo siya. No? Nag-step back siya. Sabi niya, I don't want to interfere with the glory of God. Kasi hindi naman ikaw nagpapatumba eh. Kaya kung kayo na ang darating ng panahon na kayo ay magpe-pray over, wag niyong itulak. Wag niyong idiin sa ulo. Yung iba nga, daliri lang eh. Yung iba, hindi nga dinidikit eh. Para malaman nila, talagang ang Lord ang humipo sa kanila. Kaya nga, may mga pagkakataon na tayo nababaptize ng Holy Spirit, no? Kasi ang paniwala natin, Acts 2:4, kapag ang isang Kristiyano ay napuspos talaga ng banal na Espiritu, ang manifestasyon, no, initial evidence, no, pangunahing ebidensya, napuspos ka na nga ng banal na Espiritu, nakaka-speak in tongues ka na. Hindi ito inaral. Okay? Hindi ito inaaral. Hindi ito sinasaulo. Hindi ito Latin. Pero nasa iyo na yan. No? Kasi nga pinapractice mo yan. Kaya nga, at any given time, you can speak in tongues. Kasi you will just flow in the Spirit. Kahit ngayon, I can pray in tongues, I can worship in tongues. Why? Kasi lagi mo pinapractice. Pag sinabi mo lang, hallelujah, mamaya, magpo-flow ka, hallelujah, hindi mo sinasa ulo, pero magpo-flow ka in the Spirit. Kaya napakagandang privilege yun, na pwede tayong gamitin ng ating Panginoon, yung mga bagong Kristiyano, gusto nilang mabaptize ng Holy Spirit, and willing sila, sometimes God will use us as we lay our hands on them. Magugulat ka, may slain in the Spirit, and then ayun na. Siyempre yung iba, pag bago na baptize, parang bata lang. Di ba? Ganun lang, syllables lang. Talagang gano'n pa sa simula. Parang gano'n lang. Hindi pa paulit-ulit. Pero pag sila'y lumalim na kasi pinapractice na nila speaking in tongues regularly. Ako, pag nagpe-pray ako, maiksi lang, hindi masyadong mahaba yung prayer ko with understanding. Kung ano yung alam ko dapat ipag-pray. Pero I see to it, I will pray in tongues. Mas mahaba. Hindi ko naintindihan, pero Romans 8:26. Okay, so yun ang purpose. Pang-apat, ano nga uli? Review natin, in transmitting blessing ang una, para mag-impart ng pagpapala. Pangalawa, commissioning a person for an office. Pagtatalaga isang tao para sa tungkulin kanyang gagampanin. Pangatlo, para sa pagbabautismo ng Banal na Espiritu. Baptism in the Holy Spirit. Ang pang-apat, for healing the sick. Para gumaling ang may sakit, may karamdaman. At yung nga sinabi ko kanina sa Mark 16 up to 18. Sabi ganoon, magpapatong sila ng kamay sa mga may sakit at ang may sakit ay gagaling. Sunod dito, nakaranas na mag-pray over, nag-lay hands at yung nilay hands niya gumaling. Meron ba rito? Yung iba, ang gift nila, gift of killing, hindi healing. Pag nag-pray over, nadadali yung pinag-pray over. Pero nasa langit naman, okay din, ano? Pero dapat give of healing. Okay? So, nandiyan niya sa Bible pa ulit-ulit. Okay? Luke 13:13, Acts chapter 5, verse 12. Marami. Yun ang purpose. Kaya tayo nagsisermon ng ganito, dapat dumami ang pwedeng gamitin ng ating Panginoon. And finally, kaya tayo nagle-lay hands is for the impartation of gift. At ito ang gusto kong basahin. In 1 Timothy chapter 4, verse 14, kasi malalim ang relasyon ni Pablo at ni Timoteo. Pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo. Tingnan natin ang unang Timoteo, kapitulo 4, talatang 14. 1 Timothy chapter 4, verse 14, from the ESV ang sabi, do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Nandito si Pablo, ang mentor ni Timoteo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong pabayaan ang kaloob na mayroon ka, na ito ay naibigay sa pamamagitan ng propesiya
nung yung council ng elders ay nagpatong ng kamay sa'yo. Ibig sabihin, nung idinalaga si Timoteo na magpapastor, so siya ay in-install as a pastor, and they laid their hands on them, and someone prophesied. Someone prophesied. Ano sabi niya? Nandun na sa iyo ang kaloob. Kaya yung iba, hindi na naintindihan. Parang hindi na nakikita yung sense na bakit kailangan ko magpa-pray over, bakit kailangan ako magpa-lay hands. Pero kung titingnan natin biblically, ito yung instrumento at pamamaraan ng Panginoon para mag-transmit ng blessing, ng giftings, ng empowerment, ng healing, o ng ordination. No? Yan ang pamamaraan ng ating Panginoon. Actually, hindi lamang sa bagong tipan. Di ba? Sa lumang tipan. Di ba? Nung si Moses ay masyado na siyang nababurn out, nakita ng kanyang biyanan na si Jethro. Biro mo si Moses mula umaga hanggang hapon, lahat ng tao bumupunta sa kanya, magpapapayo. Sabi ng kanyang biyanan, hindi maganda ginagawa mo, pinapagod mo sarili mo, pinapagod mo rin ang mga tao. Pumili ka ng 120 kasi buong bansa eh. Parang isipin yung senaryo ngayon, ang presidente, doon sa Malacanang, kahit sino, at anytime pwede pumunta at sasangguni sa Pangulo. Pwede ba yon? Hindi. Bago tayo makaabot kay President, kay Chairman muna. No? Bago kay Mayor, bago kay Governor. No? Pataas ng pataas. So, sabi ni Jethro sa kanyang manugang ni si Moises, sabi niya, humirang ka ng 120 at ang anointing, ang Espiritu na nasa iyo, maisasalin doon sa 120 para hindi lang ikaw ang gumagawa ng ministeryo. So, nilayhan si Moses yung 120 at sa linapuspos, kaya naging katuwang niya. Kaya ganun din kayo dahil mga manggagawa. Kaya nga kayo pinag-pray over, hindi ba? Kasi gusto ng ating Panginoon na tayong lahat ay may kaloob, na tayo ay magamit ng ating Panginoon. Ipinaalala niya uli ito sa ikalawang liham niya kay Timoteo. Sa 2 Timothy, this time, ang chapter ay 1, ang talata ay 6. Sabi niya, ganito, for this reason, sabi niya, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of hands. No? Sabi niya, ipinapaalala ko sa iyo, sabi ng ganon, na iyong paypayan, no? Upang mag-apoy. Di ba? Ibig sabihin, nung tumanggap tayo sa ating Panginoon at nalihans tayo at nagkaroon ng impartation ng kaloob at marami yung mga spiritual gifts, hindi ba? Pero ang sabi ni Pablo kay Timoteo, dapat pinapaypayan mo yan. Ano ba ang pinapaypayan? No? Into flame, fan into flame. Ibig sabihin, parang ang larawan yan, yung uling na may nagbabaga. Pag hindi mo papaypayan siya, mamamatay siya. Ganyan din eh. Marami sa atin nakatanggap na ng gift sa ating Panginoon, pero hindi natin pinapaypayan. Ano ibig sabihin ng papaypayan? Ipapagamit. I-utilize. Kasi, dadami pa ang kaloob na matatanggap ng isang masipag na naglilingkod sa ating Panginoon. Ipopromote siya ng ating Panginoon. And later on, yung authority ma-establish. So, yun ang dahilan. Kaya ngayon, more on application tayo. Magwa-workshop tayo, mga kapatid. Okay. Now, magpo-form tayo ng prayer circle by threes, no? Tatlo-tatlo, and then one by one, so tatlo kayo, tapos merong silya sa gitna. One by one, uupo sa silya, yung dalawa, magle-lay hands sa nandoon. Pag-pray nyo kung ano man ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung may sakit man yan, kung hindi, sabihin mo habang pag-pray ka. Ipapractice natin ang pagle-lay hands. Pero, meron lamang paalala. Hindi basta nagle-lay hands. Bago magle-lay hands, nagpapalinis muna sa Panginoon. Lord, bago po ako mag-lay hands, Lord, baka meron pang hindi maganda sa heart ko. Linisin mo muna ang heart ko. Kasi baka mami nag-lay hands ka,
ay yung inis mo malipat doon sa nilay hands mo. Hindi ba? Ay kawawa naman yung nilay hands mo. Kaya yung namang nagpapalay hands, ikaw din, pa-cover ka. Kaya ito sinasabi ko nga alam nyo, okay lang, nangyari na kasi, pero gusto kong sabihin now, kasi ito yung appropriate time. Nung mag-testify si Glenn, actually, para sa kaalaman ng lahat, dahil alam ko naman ang kanyang kapasidad, hindi sa dinadown siya, pero sa ethics namin mga pastor, pag ikaw ay bisita, hindi ka pwedeng basta maglilay hands. Magpapaalam ka sa pastor. In the first place, siya nagpunta rito to testify, nag-preach na siya. Okay lang, kasi maganda naman ang ginawa. Nandun naman ang grace ng Lord. Pero sa susunod mga kapatid, yun ang paalala ko. Kung hindi mo masyadong kilala ang tao, mag-ingat ka. Kasi maaaring maganda ang sinasabi niya. Alam mo ba ang espiritu niya? Kita mo ba ang buhay niya? At kung hindi ka maingat, pwedeng masalinan ka ng hindi maganda sa iyo. Yun naman ang risk ng pagpa-pray over. Kaya nga, kung dadayo kayo sa ibang lugar, tapos na-bless ka, natuwa ka, siguraduhin mo na nangungusap ang Lord sa iyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo magpalay hands. Don't get me wrong. Ang sinasabi ko lang, extreme caution. Mag-iingat tayo. Kasi maraming mga part naman kasi ng pag-aaral namin yan, maraming mga documentation, may book ng ganon, na yung Transference of Spirit ni Dr. Alex Ness, na yung isang church, nag-imbita ng isang speaker dahil narinig niya magaling, pinabayaan niya yung pastor na maglehan sa mga miyembro. Nagulat siya, pagkaraan ng ilang panahon, ang dami nagrebelde sa kanya. At nalaman niya, ito palang pastor na to may sabit, may mga hindi pala magandang ginagawa, dinidivide niya yung mga samahan, yung mga churches, yung pala ang trabaho niya. Naapektuhan tuloy ang church niya. Kaya nung makita ko yon, sabi ko, Lord, malayo kami, kontak ako ng kontak. Lord, sabi ko, nagpipray na lang ako, Lord, ingatan mo mga kapatiran. Pero it turned out naman na okay naman siya kasi kilala naman isang kapatid natin, no? At nag-attest naman, kilala nila talaga, sina Brother Jojo at saka si Joanne, tumira sa kanila, alam nila ang record. Pero next time sana mga kapatid, next time, kung hindi nyo gaano kilala, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Hindi nyo alam. No, nagpa-pray over ka, macho-macho ka, pagkatapos biglang naa-attract ka sa katabing mong guwapings. Ba't ganun? Hindi wala naglehan sa'yo, may pagkabading pala. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Paano kung may bad spirit yun? No? Kaya nga, dalawa yan ha. On the part na nagle-lay hands, huwag din tayong pakasiguro. Kasi kung hindi ka rin balot, alam mo, pag nag-lay hands ka, halimbawa, hindi mo alam, may masamang spirito pala, pwede kang atakihin ng spirito na yon. Kaya wag din tayong basta mag-lay hands. Okay? At wag din tayong basta magkapalay hands. Dahil hindi ito basta-basta. Okay. So ngayon tayo po ay mag-close at tayo po ay magkakaroon po ng atin pong workshop, practicum. Tayo muna po ay mag-pray. Panginoon, kami pong lahat ay lumalapit sa iyo. At nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Father, continue to cover us with your most precious blood. And Lord, as we minister unto each other, nawa kaming lahat ay maging karapat-dapat, Panginoon, na maging blessing sa bawat isa, magkaroon ng impart, ma-exercise namin ang aming mga giftings. At kung may word, Panginoon, kung may healing na magti-take place, Lord, alam namin, ikaw ang gagawa nito, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen at amen. Okay, malaya tayong pumili, tigta-tatlo.